Hi guys! So for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano nga ba gumawa ng fully bloom sa tin rose. Ayan, so para doon sa mga crafters na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin sa paggawa ng sa tin rose. Ang pattern po na ginagamit ko ay 6, 4, and 5. Ayan, bali 15 pieces po siya. And sa 15 pieces po na yun ay malaking rose na po yung nagagawa ko. Ayan, so dati guys, share ko lang. Hirap na hirap din ako kung paano ko nga ba papamulaklakin yung aking satin roses. Kasi dati, halos more than 20 petals na yata yung nagagawa ko. Hindi pa rin siya fully bloom tignan. So, nung nalaman ko yung technique, ayan, very satisfied na ako sa ginagawa kong satin rose. Kaya i-share ko siya sa inyo guys. And i-share ko din kung paano kayo makakatipid, lalo na doon sa mga buyers natin na hindi sapat yung kanilang budget. Ayan. So, una, kailangan natin ng ATM card or loyalty card. Ayan. And satin ribbon na 4 cm. Ngayon, ang sukat niya is yung pahaba. Ayan, sa card. Kung wala naman po kayong card, sukatin nyo na lang po siya. Ang sukat niya ay 8 cm. Ayan. And then, kumuha ako ng lighter para sunugin yung magkabilang gilid para hindi siya matastas. And then, sa likod, yung magaspang na part, yan, sa may gilid niya, itutupi mo lang siya ng parang pa-triangle. Pero hindi mo siya isasagad hanggang sa baba. Magtitira ka lang ng kaunti. And then, tutupin mo siya ulit ng isa pa. Tapos, ayan, tutupiin mo siya ng ganyan, saka mo siya sabay na susunugin. Ayan, tapos ipipress mo lang siya para dumikit siya doon sa pinaka-base. Ayan, tapos gagawin mo rin siya sa kabilang side. Kailangan guys, hindi siya nakasagad sa baba ha, para malaki yung magawa ninyong bulaklak. Guys, kung mapapansin nyo medyo maitim yung pinagsunugan. Okay lang yan guys kasi hindi naman yan makikita kapag pinagdikit-dikit mo na siya. And then, ganyan yung ginagawa ko guys. Ginahati ko siya sa gitna. Tapos, susunugin ko siya ng paslant. Tingnan nyo. Konting-konti lang guys. Ayan. Paslant lang. Yan yung technique guys para maging fully bloom yung bulaklak nyo. Ayan. O diba? Hindi pa natin siya binubuo. Nakabukadkad na siya. Ayan, 'di ba? Ang cute niyan tingnan, guys. Kusa na siyang bumubuka. So, yan yung technique, guys, ha. Then, after nyan, kumuha na po ako ng stick. Yan, ididikit na po natin siya isa-isa. So, una, ayan, yung dulo ng stick, nilagyan ko siya ng stick glue. Kunti lang, guys. Konting-konti lang. Ayan, tapos, kumuha ako ng isang petal. And then, doon sa may pinakadulo niya, ayan, binuha ko siya ng kaunti para doon ko may pasok yung stick. Ayan. Doon ko siya pinapasok, guys, para hindi nakikita yung stick. Ayan. Tapos, nilagyan ko ulit siya ng stick glue sa may baba at sa may gilid. Tsaka ako siya pinaikot. Ito yung base natin, guys. Yung base ko dyan is 5 petals. So, after kong magawa yung first 5 petals sa stick, sunod ko nang ginawa yung second and third layer.
which is yung 6 petals and 4 petals. So, ganito naman yung ginawa ko, guys. Kung doon sa una nating 5 petals, ay isa-isa ko siyang dinikit. Yung 4 and 6 petals naman ay sabay-sabay ko na siyang dinikit. So, ganito yung ginawa ko, guys. So, nag-glue lang ako doon sa may ibabaw, doon sa may makintab na part, sa may kabilang side niya. Ayan, ganyan. Pa-triangle lang. So, una kong ginawa ata dyan is yung 6 petals. Ayan, ganyan lang yung pagkakadikit ko, guys. Ayan, doon lang sa may gilid. Ayan, ganyan siya. And kapag natapos mo ng 6 na petals, ayan, ilalock mo lang siya, ipapatong mo lang din siya ulit. Ayan, 'di ba? Diyan pa lang nakikita niyo na talaga na naka fully bloom na siya. And then after niyan, sunod kong ginawa is yung 4 petals naman siya. Ganun lang din kung paano yung ginawa natin dun sa 6 petals, ganun din yung gagawin natin sa 4 petals. Ayan, so kapag natapos mo na siya, pagpapatong-patungin lang natin sila. Ganyan siya, guys, ganyan. Pero bago yan, uunahin muna nating pagdidikitin yung 5 petals na nakadikit sa stick at saka yung second layer na 4 petals. So ganito mo lang siya ididikit. Bali, guys, ingat kayo ha sa paggamit ng glue stick kasi sobrang init niya talaga. Ayan, so nilagyan ko lang siya dyan sa may bandang baba. Ayan, pinaikutan ko siya ng glue stick. Tapos doon ko siya hinahawakan, guys, sa may ibabaw. Ayan, para hindi ako mapaso. Tapos kinuha ko yung 4 petals and ganyan ko siya sinuot, guys. Ayan. Kapag halimbawa, guys, yung 5 petals nyo, yung nakadikit sa stick, is parang maluwag pa siya. Pwede mo pa siyang dagdagan ulit ng petals. Ayan. Ganyan lang siya, guys. Tapos patutuyuin mo lang. Yan. Tapos, after nyan, nilagyan ko pa siya ng glue para mas matibay siya. Hindi siya makalas. At kapag tuyo na siya, yung last layer naman yung kakakabitan natin, yung 6 petals. Ayan. So, nilagyan ko lang din siya ulit ng glue stick sa medyo bandang gitna. Ayan. And, hinawakan ko siya ulit sa may gitna. Tsaka ko sinuot sa stick yung 6 layer. Ayan. So, ganyan lang siya, guys. Tapos, i-center nyo lang siya. Ayan. Bali, guys, alam nyo, yung 15 pieces na yan, sobrang gaan lang niya. Unlike yung mga una kong gawa talaga, sobrang palpak na halos lagpas 20 petals na hindi ko pa rin siya ma-fully bloom. Tapos, sobrang bigat na niya. Ito, sobrang gaan lang niya. Tignan, kahit na malaki siya. Ayan. Tapos, nilagyan ko lang siya ulit ng glue pa para hindi siya malaglag. And here's the finished product, guys. Ayan, 'di ba? Sobrang nice niyang tignan. And yung pinagsunugan ng lighter kanina, hindi na siya visible. Ayan, ganyan lang siya. And eto naman, guys, yung sinasabi ko sa inyo na mas tipid, guys, kasi ang nagamit ko dito is 10 petals lang. Ang pattern ko dyan ay 5-3-3. Ayan, para yan, guys, dun sa mga buyer natin na gustong magpagawa pero walang sapat na budget. Ayan. So, ganyan yung gagawin nyo, guys, para kasi sayang din yung benta.
Ayan, kaya kayo yung mag-a-adjust talaga ng mga materials. Ayan. So, ang cute din yung tignan, diba? Kasi laki lang siya ng palad ko. And that's it guys. Sana meron kayo natutunan sa aking tutorial. And don't forget to follow my page po para updated kayo sa mga susunod pang mga tutorial na i-upload ko. Thank you guys for watching!